Ilang ang 2025, sasalubungin na po natin ang bagong taon, ang 2026. Sa 2025, marami po ang nangyari sa atin. Lahat tayo ay maaring dumanas ng mga problema, pagsubok, maaring meron tayong nakaaway o may umaway sa atin, maaring kinapos tayo ng ating budget, maaring nagkasakit tayo, maaring ikaw ay siniraan, maaring ikaw ay nawalan ng trabaho, nawalan ng ministry. So maraming pagsubok ang dumaan sa atin sa year 2025. Ngayon, patapos na ang 2025. Tayo ngayon ay dadako sa isang examination. Itignan natin kung tayo ay pumasa sa harapan ng Diyos sa year 2025, sa lahat ng ating dinanas, sa lahat ng ating ginawa, sa lahat na nangyari sa atin. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng mag-judge sa atin, hindi ang tao, sapagkat ang tao ay pareho din natin silang nagkakamali at nagkakasala. So sa Diyos po tayo magsusulit. Ang tanong, papasa ba tayo o hindi? Kung sakaling tayo ay pumasa, pagbubutihin pa po natin sa darating na 2026. At kung tayo ay bumagsak sa isang examination ng Diyos sa year 2025, ang Diyos ay Diyos po na nagbibigay na maraming chances sa buhay natin. He is not only a God of second chances, but it is a God of more than chances given to us. Kaya po, kung tayo babagsak sa year 2025, sa examination ng ating Diyos mula sa kanyang mga salita, huwag po tayong magalit, huwag po tayong panghina ng loob, kundi malalaman natin kung anong dapat natin gawin upang sa sunod na examination ay papasa po tayo. Ganyan po talaga ang buhay. Minsan bumabagsak, pero tumatayo. Minsan pumapasa at nagiging problema naman, nagkakaroon ng pride. Tumataas ang kanyang, lumalaki kanyang ulo. Kaya sa umagang ito, tunghayan natin ang salita ng Diyos na maaring atin pong masalamin ang ating sarili sa salita ng Diyos. So bago po natin gawin yun, tayo muna po ay aawit ng isang awiting pusong dalisay. Amen. Hallelujah. Ang aking nais, likhain mo, Diyos, para sa akin. Sundalisay ang aking nais, likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Jesus, hallelujah. Glory to God. Sundalisay
aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We bless your holy name. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa kabutihan mo sa amin, sa iyong biyaya, sa iyong pagmamahal sa amin. Tulad po ng aming inawit, bigyan mo kami ng pusong dalisay. Hindi kami perfecto, nagkakamali at nagkakasala. Panginoon, inaamin po namin ang aming makahinaan. Kami po'y nagkakamali sa salita, sa isip, sa gawa. Wala kami pwedeng itago sa iyo, wala kami pwedeng ilihim sa iyo. Kaya po sa oras nito, patawarin mo kami sa mga nagawa naming kasalanan at kami linisin sa magitan po ng iyong banal na dugo at ng inyong Espiritu Santo at gawin mong dalisay ang aming puso at maging kaaya-aya sa iyo. Ngayon kami po dadako ng iyong mga salita. Panginoon, patapos na po ang 2025. Marami pong nangyari sa amin sa year 2025. Marahil yung mga nangyari ay bunga ng aming pagkakamali, pagkakasala, at yung mga naging resulta ay hindi maganda. Kami pa kayo, Panginoon, ay dumanas na maraming problema, kahirapan, pagsubok sa year 2025. At dumanas din kami na maraming pagpapala mula sa iyo. Panginoon, kami ngayon ay magsusulit sa iyo. Kami po'y dadaan sa isang examination mula sa iyong salita. Kami po ba ay papasa o hindi? Ikaw ang pwedeng makapagsasabi kung kami pumasa at kung kami bumagsak. At kung kami po ay pumasa, salamat po at dami pong pagbutihan pa sa susunod. At kung kami po'y babagsak sa isang examination mo mula sa iyong salita, Panginoon, patawarin mo kami at susunod tulungan mo kaming makapasa sa examination naming harapin sa iyo sa year 2026. Panginoon, dalahin ko po na ikaw ang patuloy na mag-anoint sa iyong lingkod. Bigyan mo ko ng kapahayagan mula sa iyo. At dalahin ko mga nakikinig, nanonood ng video ito, ng live streaming ito, ay niyo pong buksan ang kanilang puso't isipan upang kanilang din maunawaan ang salita mo at magkaroon din po ng pagbabago sa kanilang buhay. Panginoon, sa iyo po kapurihan, kapasalamatan sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. At ngayon, tayo po ngayon ay dadako na
sa salita ng Diyos at atin pong tutunghayan. Ang salita ng Diyos, binigyan po natin siya ng pamagat, examine yourself before the end of 2025. So, tayo po'y magsusulit sa ating sarili bago matapos ang 2025. Ang ating teksto ay nandito po sa 2 Corinthians chapter 13 mula sa verse 5 hanggang verse 7. Papasahin ko po sa English. Ang sabi dito, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. And I trust that you will discover that we have not failed the test. Now, we pray to God that you will not do anything wrong. Not that people will see that we have stood the test, but that you will do what is right, even though we may seem to have failed. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Malinaw na malinaw ang teksto natin mula sa ating pong topic o ng ating theme. Examine yourself before the end of 2025. So dito sa ating teksto ay makikita po natin yung mga salitang examine yourselves to see whether you are in the faith. So makita rin po natin yung word na test yourselves. At makita rin po natin dito kung tayo papasa o babagsak. Maaring we failed, maybe we passed the examination or the test. So, this time, titignan po natin ang ating sarili kung tayo nga ba ay papasa at babagsak. As 2025 comes to a close, God invites us to pause. Stop na tayo. Not to condemn ourselves, but to examine ourselves. Reflection is a gift. When we examine our lives in God's presence, we gain wisdom, repentance, healing, and a renewed direction. This is not about shame. It is about alignment. Amen. Praise God. So, dito ay titignan po natin. Tayo ay magpupos. So, stop. Don't do anything. So, magkaroon po tayo ng reflection sa ating sarili. Titignan natin, magkaroon tayo ng evaluation. Actually, yung word examination or examine yourselves, yung pong we will going to evaluate ourselves kung ano po ba ang ginawa natin sa year 2025. We will evaluate ourselves. Tayo po ba ay may nagawang mabuti, masama? Meron ba tayo dapat ayusin at dapat pang baguhin? So, this is about alignment of our spiritual life. This is about the alignment of our lives. This is about the alignment of our ministry. This is about the alignment about our relationship with our God. Amen. Amen. Patapos na po ang 2025. Ngayon papasok na ang 2026. Ang buhay ay punong-puno ng pag-aaral. Ano ang natutunan mo sa year 2025? Naging matagumpay ka ba sa 2025? Sa oras na ito ay panahon na para sa final exam for your life from the year 2025. Papasa ka ba? So, ngayon po ay sa year 2025, ano-ano ang iyong natutunan? Tayo po'y natututo sa ating pagkakamali. Kasi after you make a mistake, and then you will realize
your mistakes. And then you need to align yourself. Amen. Pakicheck mo na makapaday ka ng mic niya. Amen. So, praise God. So ngayon, titignan po natin kung tayo po ay papasa sa year 2025 sa examination. Number 1, examine your relationship with God. Ang sabi natin teksto, 2 Corinthians 13 verse 5, examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do not realize that Christ Jesus is in you unless, of course, you fail the test. So sabi ni Pablo dito, examine yourself whether you are in the faith. Pag sinabi natin whether you are in the faith, it is about your relationship with God. Because your relationship with God starts with your faith. And according to John 1:12, kung sino man ang tumanggap at nanampalataya sa Kanya, ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So simula na tayo sumampalataya kay Jesus, mula nang tanggapin natin siya sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nagsimula ang ating pong relasyon sa Diyos. Anong relasyon natin sa Kanya? Siya'y naging Ama natin. Ang Diyos ay tatawagin natin siyang Ama. At hindi lang yun, tayo'y naging kaibigan ng Diyos. Tayo'y naging servant ng Diyos. Binigyan niya tayo ng access upang lumapit sa Kanya, makipag-fellowship sa Kanya, manalangin, humihi, mag-request. So, napakaganda ng ating relasyon sa Diyos. At ito po ay magbibigay sa atin sa lahat ng ating pangailangan sa araw-araw. Kamusta ang iyong panampalataya ngayon? Ikaw ba ay patuloy na sumasampalataya sa Diyos? Kamusta ang iyong relasyon sa Diyos? Patuloy ka pa rin bang nananalangin, nakipag-fellowship sa Kanya? Pasado ka ba sa panalangin sa Diyos? Nanalangin ka ba madalas? Pasado ka ba sa pagsamba sa Kanya? Pasado ka ba sa paglilingkod sa Kanya? Pasado ka ba sa pagbibigay sa Kanya? Pasado ka ba sa pagbabasa ng Biblia? So, ibig sabihin niya, tignan po natin ang ating sarili. Ang nakakalam sa ating sarili, ikaw at ang Diyos. Maari nating madaya yung mga tao, maaring ang nakikita nila sa atin ay nasa panampalataya pa rin tayo, but in reality, wala pa rin tayo. Wala tayo sa panampalataya. Marahil ang tingin sa ating mga tao, meron tayong relasyon sa Diyos, pero ang totoo, sira na pala relasyon natin sa Diyos. Marahil ang tingin sa atin ng mga tao ay spiritual tayo, pero sa tingin lang nila, pero ang totoo, hindi tayo. Tingnan natin sa tayo lamang ang pwedeng sumagot sa mga katanungan ito. Again, this is an examination. So, titingnan natin kung tayo ay papasa. Maraming Kristiyanong nakasalalay ang kanilang relasyon sa Diyos sa mga pakinabang lamang. Kung kaya't nakadepende ang kanilang relasyon sa Diyos sa mga blessings na tinatanggap nila. Kapag wala ng blessing, sira ang relasyon nila sa Diyos. So, nakadepende ang kanilang relasyon sa Diyos, sa pagpapala ng Diyos. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay nasa commitment at pag-surrender ng buhay natin sa Kanya. So, kamusta yung commitment mo sa Diyos? Isinuko mo na ba sa lahat sa Diyos ang buhay mo, ang lahat ng plano mo? Napapatunay ang tunay na relasyon sa Diyos kung siya ang priority ng buhay mo. Priority mo pa rin ba ang Diyos sa buhay mo? Amen. So, let us examine how committed our God to us. Well, Jesus died for you to be saved. Not only for you to receive the benefits of His death, but He died to have complete rule over you. Sabi ng Romans chapter 5 verse 8, but God
demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So tignan po natin, ang Diyos ay very committed sa atin. When God created everything, He was so committed to everything. When God created a man, He was committed sa kanyang ginawa. Tayo kanyang ginawa. So, makita natin hindi natatapos yung paggawa ng Diyos when God created us. Until now, gumagawa ang Diyos sa atin. Until now, ay kumikilos sa Diyos sa atin. Hanggang ngayon, nag-uusap ang Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. At pinakita niyo kanyang pagmamahal nung tayo'y makasalanan pa. Paano niya pinakita yung pagmamahal niya? He gave Himself voluntarily. He died for us. Kasi mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Examine your relationship with God. Tingnan po natin ang ating relasyon sa Kanya. Are you obeying God's command? Sumusunod ka pa rin ba sa mga utos ng Diyos? Are you giving God respect? Nagbibigay ka pa ng respeto? Alam niyo, every day, we should give respect to God. So, tingnan natin ang relasyon natin kung tayo po ay papasa. Are you pleasing God? Hindi po tao ang ating pong piniplease. Piniplease po natin ang ating Diyos. The way we live, the way we walk here on earth, yung ating panampalataya sa Kanya, are we pleasing God? So yun ang tanong natin sa sarili natin. Amen. So yung about our relationship sa Diyos, papasa ka ba? Pangalawa, examine your relationship with others. 2 Corinthians 13 verse 7 to 9. Sabi sa Tagalog, dinadalangin namin sa Diyos na sana'y huwag kayong gumawa ng masama, hindi upang palabasin kami tama, kundi upang magawa ninyo ng ang mabuti, kahit lumitaw na kami nabigo. Sapagkat para sa katotohanan lamang ang maaari naming gawin at hindi laban sa katotohanan. Kami nagagalak kapag kami ay mahina at kayo naman ay malakas. Kaya't dinadalangin namin kayo'y maging ganap. So, dito makita natin sa teksto nito, we will examine our relationship with others. Ang sabi dito, dinadalangin namin sa Diyos na sana huwag kayong gumawa ng masama at hindi upang palabasin kami tama, kundi upang magawa na ninyo ang mabuti kahit lumilitaw na kami nabigo. So, huwag po nating sirain ang relasyon natin sa iba. Minsan, pinapalabas natin tayo ang tama, sila yung mali. Minsan, kung sino yung mali, lumalabas na sila pa yung biktima. Kagaya po na nangyari sa akin. Natanggalan ako ng ministry. Ang sakit-sakit na ginawa sa akin. Sa kabila ng pagbigay ko ng oras, panahon sa ministry, binigay ko yung oras ko, buhay ko sa ministry. Bigla-bigla, tinanggal ako. At yung mga nagtanggal sa akin, lahat ng pumirma para tanggalin ako, gayon lumalabas sila pa yung biktima. Lumalabas sila pa yung tama. Ako pa yung mali. So, huwag natin sirain ang relasyon natin sa iba. Nagpapakumbaba na ako at humihingi ng tawad, but they don't want to forgive me. And I ask them to forgive them, pero ang sabi nila, wala silang ginawang mali. That's pride. So, ang sabi dito, examine your relationship with others. Papasa ka ba? Alam niyo, ang mensahe ito, hindi naman para sa inyo. Para sa akin din ito. Before ko i-deliver ito sa inyo, ako muna ay nagbulay-bulay sa mensahe ito. And I admit, I failed a lot.
bumagsak din po ako. Hindi ako pwedeng magmalaki. Sa lahat ng ito, pumasa ako. And actually, marami akong kinabagsak. Pero, ang kinaganda, kahit na tayo bumagsak, nadapa, tumatayo tayo. At ang Diyos ay tinatayo tayo, tinutuwid tayo, inaayos tayo ng Diyos. Sana, kapatid, kung ikaw ay nagkamali tulad ko, magpatuwid tayo. Marunong tayong magpatawad at marunong tayong humingi ng tawad. Huwag natin ipakita na tayo ang tama, ako ang mali, o ako ang tama, kayong mali. Kundi, ano man po ang sitwasyon ngayon, ay dapat natin ituwid ang dapat ituwid. So, eto mga ibang katanungan natin. How's your relationship? Number one, how's your relationship with your husband or wife? How's your relationship with your parents? How's your relationship with your children? How's your relationship with your friends? How's your relationship with your brothers and sisters? Pumasa ba tayo sa relasyon natin sa kanila? Marahil bumagsak tayo. Marahil we fail. But hindi ibig sabihin, manatili tayong bagsak. We need to align ourselves. Amen. So this time, examine your heart toward others. Ang sabi ng Proverbs chapter 4 verse 23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. May nade battery niya. Okay. Amen. Is there bitterness, anger, or unforgiveness in your heart? Amen. Are you holding grudges from past hurts? Jesus taught that reconciliation is more important than religious activities. Marami po sa atin, we need to admit, alam niyo, mensahe ito napakatalino. Tinatamahan ako, marami tatamahan kayo. Walang personalan. Ito po'y para sa atin. Kumbaga, kung ang sugat ay nilagyan mo ng gamot, halimbawa, yung sa Kapampangan, Mertinet, yung kulay red na gamot, lagyan mo yung buhusan mo yan, masakit. Pero at the end of the day, gagaling ka naman. Kung hindi mo lalagyan ng gamot ang sugat, hindi siya gagaling. Ganyan din po yung ating pong sarili. Kung meron tayong bitterness, anger, unforgiveness sa puso natin, meron tayong sama ng loob sa mga sakit nangyari sa atin sa nakaraan, tapos hindi mo bibigyan ng solution, hindi mo ayaan gamutin, ayaan mo na lang. Kapatid, ang sabi ni Jesus, mas importante daw yung reconciliation kaysa sa religious activity. Maybe you are preaching. Maybe you are leading a worship sa church. Maybe you are become a senior pastor of the church. But you are doing a religious activity. But do not forget what Jesus said. Reconciliation is more important than religious activity. So, kailangan po nating lapitan ang kapatid. Ako po, I am trying to reach out yung mga tao na nakasakit ng damdamin ko. And actually, I give them a message, a Christmas message. Pero hindi sila nag-reply. I am trying to align myself. And I am trying, and I am forgiving them. And I am trying to ask them forgiveness, but they don't reply. So, ibig sabihin, ako ginagamot ko yung sarili ko. It's hurt. Masakit ang nangyari sa akin, but I need to move on, to continue my relationship to God. At kung ayaw nilang ayos sa relasyon ko sa iba, it's up to them.
but I am doing my part. You should do your part to reach out your brothers and sisters. Anyone. So tingnan natin, papasama tayo sa relasyon natin sa iba. Ask God to reveal hidden resentment to give you a heart that forgives. Manalangin ka sa Diyos. At tulungan ka Diyos na matuto kang magpatawad at humingi ng tawad sa mga nagkasala sa iyo. Examine your attitude toward forgiveness. Sabi ni Ephesians chapter 4 verse 32, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgive you. Tingnan po ninyo, pinatawad tayo ng Diyos, dapat marunong ka magpatawad. Kung hindi ka marunong magpatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Kung nagpapatawad ka, papatawarin ka rin ng Diyos. Forgiveness is not optional for believers. It is a mandatory for us to forgive others. Marahil, sila yung nagkamali, pero you ask forgiveness. Hindi lahat ng humingi ng tawad sila yung mali, but what is important, you are aligning your relationship with others. We forgive not because others deserve it, but because Christ forgave us. Bisa pinapatawad natin sila kahit hindi nila deserve. Kasi masyadong malaki ang ginawa nilang damage sa buhay natin, but we should forgive them. Kasi pinatawad tayo ng Diyos. Amen. Unforgiveness poisons relationship and blocks our prayers. Kapag hindi tayo nagpapatawad, para nating nilalason ang anumang relasyon meron tayo. At binablock natin ang prayers natin sa Diyos, hindi tayo makahingi at hindi tayo makalapit sa Kanya. Ask yourself, do people see Jesus in how I treat them? Nakita ba tayo ni Jesus? Nakita ba si Jesus sa atin kapag natin tinitreat yung ibang tao? Examining our relationship with others is a spiritual responsibility. We are called to live in peace, forgive freely, love deeply, and serve humbly. As we align our relationship with God's will, we experience healing, unity, and spiritual growth. Amen. At sabi ng Romans 14:19, let us therefore pursue the things which make for peace. Amen. And the things by which may edify another. So kapatid, ang ating pong relasyon sa iba ay responsibilidad po natin. Hindi natin pwedeng iasa sa iba yung relasyon natin sa iba. We are building our relationship with others. Amen. Whether you like it or not, pagkasila mo sa mundo nito, whether you like it or not, meron kang relasyon. Relationship with your parents, relationship with your brothers and sisters, magkakaroon ka ng kaibigan, magkakaroon ka ng asawa, anak. So, ang relationship sa mundo ito ay palaki ng palaki. Habang lumalaki, lumalawak ang relasyon natin sa iba, ang tanong, pumapasa ba tayo sa relasyon natin sa iba? O bagsak tayo sa relasyon natin sa iba? Number 3, examine your relationship with the church you belong to. Ang sabi ng 2 Corinthians 13 verse 6, I trust that you will discover that we have not failed the test. The church is the family of God. Those who are saved and transformed, those who are called out of the world, living in community with one another. Ang church ay pamilya ng Diyos. Jesus is the head of the church. Kaya tawagan natin ay brothers and sisters. May mga pastor, evangelist, leaders sa church. It is a community
with one another. The church meets together to worship. Nagkakasama-sama tayo sa isang church to worship God. The church is accountable to one another. Kailangan nating ituwid ang kapatid. We need to correct our brothers and sisters. Kapag nakita mo nagkamali siya at hindi mo siya tinuwid, yung pagkakamali niya ay nagiging tama para sa kanya. Kailangan natin silang i-correct. Kailangan natin silang ituwid. Amen. At kailangan ka rin magpa-correct kapag ikaw ay nagkakamali. Amen. The church reaches out to the unsaved. Ang church, trabaho niya, i-reach out yung mga hindi paligtas at dalhin sila sa Panginoon. Amen. Why is it important to be committed to the church? Bakit importante na tayo committed sa isang church? Because God is committed to it so much. Jesus gave His life to the church. Kasi ang Panginoon nating Jesus ay very committed siya sa kanyang church, and in fact, He gave Himself to the church. Sabi ng Ephesians 5:25, Husband, love your wives just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Amen. Number 2, because God wants you to grow in the church. Amen. As sabi ng Hebrews chapter 6 verse 1, therefore let us leave the elementary teachings about Christ and go on to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. So, importante na tayo maging committed sa church kasi kailangan nating mag-grow. Amen. You need to grow spiritually. Kailangan may mag-alaga sa iyo. The church is composed of pastor, leaders, members. Now, let us examine ourselves to see if we are still doing the things that God put us in the church for. Tingnan po natin. Do you respect your pastor? Do you respect your leaders? Do you respect your co-members in the church? Tingnan niyo sarili ninyo. Kayo po nilagay ng Diyos dyan para mahalin ang pastor at ang pastor para mahalin ang mga tupa. Amen. So, ngayon tingnan natin sarili natin, ginagawa pa rin ba natin yung part natin? Are you doing your part as a pastor? Are you doing your part as a leaders? Are you doing your part as a members in the church? Leaders, members, it is not your part to remove your pastor in the church. Wala kang karapatan. Ang Diyos na naglagay ng pastor sa bawat church. At kung sino ang mga leaders na paplano na pagtanggal ng kanilang pastor sa church, manalangin muna kayo. At kung nagawa na ninyo yan, hintayin ninyo ang parusa ng Diyos sa inyo. Do you love your church as Jesus loved His church? Are you growing in your church? Amen. Hallelujah. Are you separating yourself from the work of worldly things? Hindi wala niyo ba sarili sa gawain ng mundo ito? Are you worshiping God full of passion na buong pagmamahal? Are you fruitful for the Lord? Meron ka naman nadalang kaluluwa sa Panginoon? Do you respect your pastor, leaders of the church? Are you using your ability and talent in your church? Napakaraming tanong na dapat natin sagutin at kung tayo papasa. You should be honest to yourself. Maging honest po tayo. Sa mga tanong po kanina, sagutin po natin ang tama. Kasi alam ng Diyos yung tamang sagot sa bawat isa sa atin. Pwede mong dayain ang sarili mo, pero hindi mo pwedeng dayain ang Diyos. Conclusion. Number 1, look back. Tignan mo yung nakaraan. Ano ba ang nangyari? May pagkakamali ka? May nasira ka bang relasyon? Hindi ba ayos ang relasyon mo sa Diyos? Hindi ayos ang relasyon mo sa bawat isa? Look back. Then you should align yourself. How? By humbly yourself before the people, before God. You ask forgiveness to others and you should forgive others. And then look up. Tumika sa Diyos. Lord,
Hindi po, kung ako po'y bumagsak, at kung ikaw'y bumagsak, kailangan mo nang humingi ng tawad sa Diyos at humingi ng tulong sa Diyos para sa next examination, pasado ka. And look ahead. Tignan mo yung paraan. Itong 2026, tignan mo ano ba pwede mangyari sa 2026? Yes, we don't know what will happen on the next year, 2026. But we can make our plan and submit to God our plans. And allow the plan of God sa buhay natin. Just follow the direction of God para sa susunod na taon ay papasa po tayo. Look back with honesty. Acknowledge failures and victories. Look up with humility. Receive God's mercy and grace. Look ahead with hope. Step into the new year, renew and realign. Amen. So, ito po yung ating pinaka-skeleton outline natin. Examine yourself before the end of 2025. Number 1, examine your relationship with God. Number 2, examine your relationship with others. Number 3, examine your relationship with the church you belong to. Amen. Have you failed or passed? If this fails, what is your plan? If pass, what is your plan? Do you want to maintain it or do you want to do more? So in the year 2026, you should do your assignments and learn more so that in your next examination, you will surely pass the exam. Amen. So mga kapatid, salamat po sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. Sa lahat ng mga katanungan sa ating pong test paper, sagutin po natin ng buong katotohanan. Kilala natin sarili natin, kilala tayo ng Diyos. Huwag natin dayain ang sarili natin. Hindi natin pwedeng madaya ang Diyos. Hindi natin pwedeng maloko ang Diyos. Kaya mo lokohin ang sarili mo, kaya mo lokohin ang ibang tao, pero never mo maloloko ang Diyos. Amen. So, kung ikaw ay bumagsak, meron pa naman susunod na examination sa year 2026. Uulitin ko mensahe ito by 2020, before the end of 2026. Every year, uulitin ko po ito. Itong message nito. Mag-remind sa ating lahat about this message. Amen. Hindi nakakasawang ulit-ulitin itong test paper na ito, itong message nito mula sa Diyos. Para tayo ay lalong maayos ang buhay, relasyon natin sa Diyos, relasyon natin sa iba, relasyon natin sa church. So kapatid, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Salamat kay Ate Myrna na nakikinig. Salamat Ate Myrna. Yung mga iba ko kapatid pa, si Leia, mamaya, magbubukas siya, magkinododod sila, sila Ate Sally, sila Sachiko, yung mga apo ko, yung mga anak niya, yung mga estudyante sa Bible School, yung po mga kaibigan kong pastors, yung mga ibang pastors na manonood dito, yung mga dating members ko sa iba't ibang church manonood dito. Maraming salamat po. Supportahan po ninyo ang ministry dito. Ito na po ang pinaka-ministry ko ngayon. Wala pa po kong hawak na church. I'm still praying that God will open doors for me to pioneer a church. Kung ari may isang church na makailangan ng pastor, you can contact me and I will avail myself para po maging pastor ninyo. At kung gusto niyo magbukas ng Bible study sa inyong tahanan, i-PM ninyo ko, i-message niyo ko, I will avail myself, I will go to your home, sa your church, sa iyong bahay, at ako po'y mag-ahandle ng Bible study. At kung meron kayong prayer request, pwede nyo i-send sa akin yung mga prayer request niyo, pwede ko kayong ipag-pray. At kung nais po ninyo tumulong sa ministry, you can give your love gift or donation. I-send po ninyo sa GCash, nilalagay ko po sa Facebook. Maraming salamat po. Tayo ngayon ay manalangin, tayo bukod manalangin. Maraming salamat po, O Diyos, sa salita mo, mensahe mo namin na pagbulayan ngayong umagang ito. Kami po ngayon ay dumaan sa isang examination. Binigay mo sa amin ang test paper
At ngayon, ipapasa po namin sa iyo ang aming mga sagot. Hindi po kami pwedeng mandaya, hindi ka na pwedeng lokohin. Magiging honest kami. Kung kami po ay bumagsak, please forgive us, Lord. Marami kami mga pagkakamali, pagkakasala, na bumagsak kami sa examination na ito sa year 2025. Please forgive us. Cleanse us with your holy blood. Gawin mong dalisay ang puso namin. Gawin mo kami kaaya-aya sa iyo, Diyos. Itanim mo na malalim sa puso namin ang mensahe ito. At ito yung magsisilbing direction, guidelines sa buhay namin sa pagharap po namin sa year 2026. Panginoon, maraming salamat po sa 2025, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga kahirapan, sufferings. Hindi mo kami iniwanan. Hindi mo kami pinabayaan. Ikaw na po-provide na lahat na aming kailangan sa araw-araw. Yung pagkain namin sa araw-araw, ikaw na po-provide. Kapag kami nanghihina, pinapalakas mo kami. Kapag nadi-discourage kami, na-encourage mo kami. Salamat sa mga taong tumutulong sa amin. Salamat sa mga taong nag-encourage sa amin. Salamat sa pamilya po namin. Patuloy na kami po ay magmahalan, magkaisa, magtulungan. Salamat po sa year 2025. Ngayon, papasok na po kami sa year 2026. Sa mga ilang araw lang, sasalubungin po namin ang bagong taon ng buong papuri at pasalamat sa iyo na umaasa na aming pag-asa ay nasa iyo. Sa year 2026 ay magiging full of blessing sa amin lahat, O Diyos. Salamat po sa mga nanonood at kung meron silang karamdaman, ikaw magpagaling sa kanila at kung meron silang problema, ikaw bigyan ng solution sa problema nila at kung sila nanghihina, palakasin mo sila. Patuloy mo pagpalain ang ministry nito, ang live streaming nito. Patuloy mong gamitan yung lingkod para sa iyong kapurihan. Maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Maraming salamat po. God bless you po. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Good morning po sa inyo lahat. Amen. Amen.